Ayun, JIP. Pasensya na kung matagal tayong nawala kasi nagbakasyon kami. Well anyways, tutuloy ko ang cash prize raffle natin. Announcement ay sa Sunday. Ito na ang bagong gagawin. I-share lang sa Facebook nyo ang upload natin at lagyan ng hashtag JD at hashtag JD Films. Itag ang Facebook page ng JD para malaman namin na nag-post kayo. Yun lamang, ganun kasimple. Cash prize raffle tayo sa Sunday. Yan lang ang requirements. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Tumango lang si Juliana at ilang sandali lang ay umalis na sila sa lugar. Nasa pagitan ng alas 6 o alas 7 ng gabi ang pag-alis ng tatlo. Nang makarating sa kalsada, nag-antay sila ng masasakyan. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na maliban na lamang sa mga lokal na motorista sa lugar. Sinubok ni Noel na pumara. Baka sakaling may huminto at pasakayin sila. Pero wala ni isa ang huminto. Sino ba namang hihinto sa ganitong klasing lugar? Masukal ang bawat gilid at bihira ang kabahayan. Idagdag pa dyan ang kasama niyang dalawang bata na marumi ang kasuotan. Ngunit hindi nawalan ng pag-asa si Noel. Huwag kang mag-alala, kuya. May hihinto din. Sa katunayan, paparating na po eh. Magtiwala ka po sa akin. Wika ni Risto. Napakunot ng muka si Noel. Nagkipit balikat at tumingin kay Juliana. Nakangiti ang batang babae at parang alam na ang mga mangyayari. Hindi ba sinabi ko naman, Risto? Ipapaalam nyo sa akin kung ano ang nasa isip nyo. Pinaglalaroan nyo naman ang sitwasyon eh. Seryoso dapat tayo. Wika ni Noel at kita sa muka ang inis. Tumawa naman si Risto na parang naaaliw. Mahaba kasing storya, Kuya Noel. Ganito na lang po. Basta nagdasal lang ako at sabi ng gabay kong anghel, matutupad daw. O ayan na po oh. Subukan mong parahin. Siguradong hihinto po yan. Wika ni Risto. Nakaturo ang kamay sa isang maliwanag na ilaw na paparating sa kanilang posisyon. Isang truck na sobrang luma ang itsura. Ang kapal pa ng usok sa tambutsyo na parang malapit ng masira. Pagkapara ni Noel, nagulat siya nang bumusina ito at marahang huminto sa mismong harapan nila. May sumilip na isang matandang babae at sinabing sa tubigon sila at kung gustong sumabay ay pwede namang makisakay. Napangiwi ang bibig ni Noel. Takang-taka dahil tila alam ng matanda ang kanilang pupuntahan. Tumingin siya kay Risto. Tumatango ito habang kinikindatan si Juliana. Pagbukas ng pintuan, nakita ni Noel na may isa pang matanda. Isang lalaki na may hawak ng manibela. Kumabig naman ang babae para makadaan sila sa gilid nito. Nakasakay ang tatlo at nasa likod sila ng dalawang matanda. Hindi pa rin makapaniwala si Noel sa mga sandaling iyon. Yung matandang babae, sobrang daldal at ang lakas makakwento ng kung ano-ano kahit hindi naman sila kilala. Hanggang sa nagpakilala ang mga ito sa pangalang Garo at Matilda. Ay mag-asawa kami. Pupunta sana kami ng Tagbilaran para umangkat ng mga paninda. Mga kumot, balde at kaldero. Para ba sa tabo? Bolantero ang tawag sa amin. Mga tindero ng mga kasangkapan sa tabuan. Ay nako, ewan ko sa asawa ko kung bakit gusto niyang pumunta sa Tubigon. Ngayon lang, gusto niyang puntahan namin ang anak namin na nakatira doon. Oy Garo, sigurado ka ba sa iniisip mo? Wika ni Matilda. Matagal naman na nating napagplanuhan. Wala namang masama kung mauna tayo sa anak natin.
Sa susunod pa naman na linggo ang tinda, hindi ba? Magpalipas muna tayo ng isang araw o dalawa para makapiling naman natin ang mga apo. Basta, bigla ko na lang ginusto. Nangungulila na ako sa anak natin. Eh bakit? Ikaw ba hindi? Tugon ni Garo. Napatingin si Noel kay Risto. Naiisip niyang maaaring minanipula ng bata ang matanda upang makasakay sila doon sa lugar. Binulungan niya si Risto. Sinuway at sinabing masama ang ginawa niya. Kuya, hindi po yun masama. Sa katunayan, nakatulong pa tayo sa kanila. Wika ni Risto. Hoy Risto, kaya mo naman palang gawin yung ganyan. Eh bakit hindi mo matukoy kung saan ang mga batang nawawala? Tanong ni Noel. Kung walang kumokontra, kayang-kaya sana kuya. Alam mo naman kung gaano kalakas ang kalaban, di ba? Kung wala lang sa bulag, paniguradong magiging madali ang lahat. Eh kahit nga sa tulong pa ng rebulto, nahihirapan pa rin tayo eh. Tugon ni Risto. Hindi na nagsalita pa si Noel. Hanggang sa nakatulog na lang ang dalawang matanda. Magkakatabi sila at napakapayapang tignan. Halos 3 oras bago sila makarating sa tubigon. Nagtanong pa ang matandang si Garo kung saan banda ba sila bababa. Napangiti sa mga sandaling ito si Noel. Tinapik niya ang dalawang bata at sinabing bababa na sila. Nagpungas pa ng mata si Risto. Maraming salamat po sa inyo. Mabuti po kayong mga tao. Pinagpapala po yung mga katulad nyo eh. Gagabayan kayo ng mga anghel at tutulungan sa buhay. Asahan nyo po yan. Wika ni Risto na siyang nagpagulat sa dalawang matanda. Nagkatinginan pa ito at nagpasalamat kay Risto. Nang makababa na sila, narinig pa ni Noel ang sinabi ng matandang si Garo. Ibang-iba ang batang lalaki na parang anghel na maliwanag. Napatitig muli si Noel kay Risto at napailing na lang sa pagkamangha. Tahimik lang ang dalawang bata. Wari nag-aantay ng magiging hudyat ni Noel sa kung anong gagawin. Nagtaka si Noel. Nakaramdam ng gaan sa sarili. Alam niyang pinagkakatiwalaan siya ng dalawang batang may kakaibang katangian. Kaya naman sinabi niyang huwag silang hihiwalay sa kanya at dapat palaging nakahawak sa magkabilang kamay. Tumango naman ang dalawa at sinunod ang sinabi ni Noel. Naglakad sila sa pasilyo ng isang mahaba at mataas na bakod sa gilid ng kalsada. Sa kabilang banda naman, may mga kabahayan. Magkakasunod at ilan dito ay bukas ang mga ilaw. Habang hawak ang dalawang bata, pinapakiramdaman ni Noel ang rebulto sa kung anong magiging reaksyon. Sumasaglit ang paggalaw ng pangitain ni Noel, kaya't napapahinto siya at nagtataka naman ang dalawang bata. Alam ko na kung nasaan banda. Malapit sa dagat, may pantalan. May mga nakahilerang sasakyang pangdagat. Bilisan nyo nang maglakad. Mungkahi ni Noel. Ilang sandali lang ay nakarating sila sa pantalan. Biglang naging seryoso ang mukha ni Risto pati na rin si Juliana. Muling nakita ni Noel ang reaksyon ng dalawang bata na ang tatapang. Nagkatitigan pa ang mga ito at sinabi ni Risto, naroon ang kalaban sa isa sa mga tahanan na nakikita nila sa gilid ng dagat. Biglang kinabahan si Noel at naalala ang nangyari sa kanila kahapon. Maigpit niyang hinawakan ang kamay ng mga bata dahil baka kung ano na naman ang gawin na maglalagay sa kanila sa peligro. Nag-isip si Noel kung anong gagawin. Kasabay nito, nagpalinga-linga din siya sa paligid at tinatanaw kung nasaan si Lorena, ngunit wala doon ang kubura.
Biglang bumigat ang kamao ng bata na parang may gusto nang gawin. Kaya naman nagtanong si Noel kay Risto kung ano ang iniisip. Si Aurora lang ang nandito. Wala si Udan at Almacar. Parang meron na naman silang ginagawa na siguradong ikakagulat natin. Wika ni Risto. Tumango si Noel at sinabing kung noon si Risto ang nauna, siya ngayon muna ang titingin sa tahanan. Pinanatili niya lamang ang dalawa at kung sakaling magkaroon ng komosyon, maghuhudyat na lamang si Noel sa kanila. Para makasigurado, ako na ang mauuna. Makinig kayo at dito lang kayong dalawa. Alam ko na kung saang tahanan naroon ang mga bata. Wika ni Noel. Binitawan niya ang dalawa at dito na nag-umpisang mag-usal ng kanyang poder. Parang baliw itong kinakaway ang kamay. Dumudura sa iba't ibang direksyon sabay kapa sa kung anong laman ng bulsa. Si Risto naman, nagsimula na ding mag-usal. Binabasbasan si Noel pang proteksyon. Habang si Juliana naman tinuro ang mga kahoy na bakaw. At maniwala man kayo o hindi, gumagalaw ang mga ito na parang may sariling buhay. Kitang-kita na Risto ang biglaang paglitaw ng kakaibang bagay sa kamay ni Juliana. Parang ugat ng puno na gumagapang papunta sa siko. Kuya Noel, gagabayan ka ng engkanto. Hayaan mo, susunod siya sa'yo. Wika ni Juliana at nanlaki ang mga mata ni Noel. Nang makita ang mata ng batang babae na kulay berde at napakakintab. Paglingon niya sa bakawan, may nakita si Noel na ubod ng itim na nilalang. Nakasilip lang sa gilid ng puno at muling nagsalita si Juliana. Ayan ang magbibigay ng proteksyon sa kanya. Isang kapre. Hindi nakapagsalita si Noel. Tumango lang at nagpatuloy sa paglalakad. Naglakad din ang kapre ngunit doon lang sa ilalim ng bakawan. Palipat-lipat at nakikita ni Noel sa gilid ng mga mata ang kinikilos. Maraming bahay ang magkakasunod, pero isa lang ang punterya ni Noel. Isang tahanan na 2 palapag. Sa likod nito ang dagat kung saan naglalakad si Noel. May mga tumpok ng bato sa dagat na pinagpatungan ng tahanan. May hagdan na nilulumot sa gilid at doon nagsimulang umakyat si Noel. Nagkahulan pa ang mga aso ng kapitbahay na ilang metro ang layo sa lugar. Hanggang sa makatungtong na si Noel sa kapatagan, nakita niya ang kapre na nakatago sa anino ng bahay sa kaliwa. Ang sama ng itsura. Natatakot si Noel. Hindi sa bahay kung hindi sa nilalang. Para kasing susunggab sa kanya ito. Ngunit hinayaan niya na lang. Tinanaw niya ang itaas. Nakasara ang bintana at sobrang tahimik sa lugar. Bukas ang pinto sa likod at may siwang ng kaunti. Hanggang sa may lumabas na babae. Mabilis na nagtago si Noel sa mga bato. Nakilala niya ang babae. Walang iba kung hindi si Aurora. Meron pang lumabas na isa. Bata na halos kasing edad lamang ni Risto at Juliana. Umiiyak at biglang tumakbo pero hinabol ni Aurora. Dinakma ang balikat at kinaladkad pabalik sa loob ng tahanan. Hindi nakatiis si Noel. Kaya naman lumabas siya sa pinagtataguan at nilapitan si Aurora. Hoy, bitawan mo ang bata. Kung hindi magsisisi ka. Wika ni Noel sabay tingin sa kapre. Napatingin naman si Aurora at nanlisik ang mga mata ng dahil sa gulat. Tinulak niya ang bata sa loob habang umiiyak. Lumapit naman si Noel.
Hinawakan ang magkabilang bisig ni Aurora at sinabing ilabas ang mga bata. Umiyak na si Aurora sa mga sandaling ito. Hindi alam ni Noel, nakasunod pala sa kanya ang mga bata. Kasabay naman ang bigla ang paglundag ni Lorena sa likod niya. Gulat na gulat si Noel kaya nabitawan niya si Aurora. Mabilis itong pumasok ng tahanan at sinara ang pintuan. Diyos ko naman, wag mo naman akong gulatin. Kanina pa ako kinikilabutan sa kapre, dumagdag ka pa. O kayo naman dalawa, bakit naman sumunod kayo? Ang titigas ng ulo nyo. Nga pala, nasa loob ang lahat ng mga bata. Wala dito si Almacar at Hudan. Wika ni Noel. Kanina pa ako nasa taas ng puno, Noel. Pinagmamasdan lang kita. Ako na ang papasok. Diyan lang kayo. Tugon ni Lorena. Hindi nakapagsalita si Risto at Juliana pati na rin si Noel. Lumundag pa itaas si Lorena sa gilid ng bintana na parang butiking nakadikit. Hanggang sa pwersahang binuksan ng bintana at nagsigawan pa ang mga bata. Natakot ang mga ito nang makita nila ang kubura. Sinipa naman ni Noel ang pinto sa baba. Pagkabukas, kagad itong umakyat ng tahanan at nakasunod sa kanya si Risto at Juliana. May dalawang silid na bukas ang pintuan. Nakita ni Noel ang mga bata sa isa sa mga kwarto. Ang iba may busal, habang ang iba naman ay wala. Pero lahat ay may tali sa kamay, parang mga hayop na naghihintay na katayin. Napabuntong hininga si Risto at hindi napigilang maiyak. Tinitigan niya isa-isa ang mga bata na kasing edad niya lamang. Nasa sulok naman si Aurora. Nilapitan ni Lorena at dinakma ang leeg ni Aurora. Bakit wala dito si Hudan at Almacar? Nasaan sila? Wika ni Lorena. Lumapit din si Noel. Galit na galit at nakatitig ng masama kay Aurora. Ngunit bigla na lang nagsalita ang babae. Nagulat sila Lorena dahil parang walang boses at hindi nila maintindihan ang sinasabi nito. Hanggang sa napansin nila na putol pala ang dila nito. Ano? Anong ibig sabihin nito? Bakit wala siyang dila? Hindi ka namin maintindihan. Wika ni Noel. Habang nagsasalita si Aurora, sinasabayan ng pagkumpas ng kamay na tila ipinapaintindi ang bawat kataga. Pero wala talaga silang maintindihan. Hanggang isa sa mga batang bihag ang nagsalita. Nagpakilala ito sa pangalang Carlo. Putol ang dila ni Aurora dahil pinutol ni Almacar upang hindi makapagsalita. Kamag-anak niya si Aurora. Sabay silang dinukot ni Almacar. Kung ganon, mabuting tao pala si Aurora. Bakit hindi kayo pinapakawalan? Anong dahilan? Tanong ni Noel. Kasi ayaw niya kaming mamatay eh. Kapag may nakatakas na isa, papatayin ni Almacar yung lahat ng nakatira. Kaya kahit labag sa kalooban niya, sumusunod si Ate Aurora na maging tagapagbantay namin. Alam namin na mahal niya kami pero wala siyang magawa eh. Wika ni Carlo. Sumabat naman si Risto. Sinabi ng bata na ligtas na silang lahat at makakauwi na sila sa kani-kanilang tahanan at magulang. Nag-iyakan ang mga bihag na bata. Nagtanong naman si Lorena kung bakit sila narito. Sinabi ni Carlo na narinig niya kay Almacar na dadalhin sila sa Cebu. Ipamimigay sa mga kasapi ng kulto. Ganun ba? Aurora, kumalma ka lang. Hindi ka namin sasaktan. Putol na ang ugnayan niyo ni Almacar at Hudan.
Ang gagawin mo ngayon, hindi ang pagbantay sa mga bata. Ihahatid mo sila sa kani-kanilang tahanan. Naiintindihan mo ba ako? Ligtas ka na. Kayong lahat. Wala na dapat kayong ipag-alala. Wika ni Lorena. Tumangulang si Aurora habang umiiyak. Sumenyas ito sa mga bata. Ngumiti at nagkumpas ng kamay na ang ibig sabihin ay lumabas na sila ng tahanan. Sumunod na kayo sa amin. Risto, Juliana, maging alerto kayo. Lorena, pakisuri sa labas. Baka may nag-aabang sa atin. Mungkahi ni Noel. Mabilis na lumundag pababa sa bintana si Lorena. Kinalaga naman ni Noel at Aurora ang mga bata. Kitang-kita sa kanilang muka ang hirap na dinanas. Parang hindi nakakain at nakatulog ng maayos. Nang magudyat na si Lorena sa labas, saka pa lamang sila nagsibabaan ng tahanan. Hanggang sa makarating sila sa pantalan, natitiyak na nila ang kaligtasan. Maliwanag ang lugar at may ilang tao din. Ngunit hindi sila nagpapalata dahil baka iba ang isipin ng mga ito. Magkakasunod ang mga batang naglalakad papalayo ng tuluyan sa lugar. Binaybay nila ang gilid ng kalsada hanggang sa huminto muna sa upuan. Pinagpahinga nila ang mga bata hanggang sa sumapit ang madaling araw. Inasikaso nila ang pag-uwi ng mga ito. Kampante na si Aurora. Yakap niya si Carlo at nakangiti. Ikaw bata, marami kang alam. Saan maaaring nagpunta sila Almacar? Tanong ni Noel kay Carlo. Hindi ko po alam eh. Basta ang narinig ko lang may gagawin sila na paghimok sa iba pa nilang kasapi dito sa Bohol. Yun lang po. Bago po kayo dumating, mga 1 oras na po siguro ang nakalipas nang umalis sila Almacar. Wika ni Carlo at sumabat naman si Risto. Sinabi ng bata na maaaring sinusundan ni Tandang Carpio ang dalawang magkapatid kung saan ito papunta. Hindi ako maaaring magkamali. Kahit hindi mo itanong sa mga batang ito, kuya. Alam mo yon dahil nasa iyo ang ribulto. Huwag ka na din pong mag-alala. Kagaya po kagabi, may maghahatid sa mga bata. Ibig sabihin may masasakyan sila. Wika ni Risto. Hindi na nagsalita pa si Noel. Samantalang si Lorena naman, isa-isang sinuri ang mga bata kung may sakit ba ang mga ito. Matamlay ang muka at sobrang nakakaawang tignan. Nasaan yung tao na si Lorena? Ilang sandali pa, laking gulat ni Noel nang may humintong truck. Ito yung pagmamay-ari ng dalawang matanda kagabi na sinakyan nila. Sumilip pa ang matandang si Matilda. Nakangiti at nagtanong kung uuwi na ba sila. Napatingin si Noel kay Risto. Nakanganga ang bibig at parang hindi makapaniwala sa nakita. Magandang umaga po. Madaling araw na pala. Gising na po pala kayo. Sila lang po yung uuwi eh. Yung mga batang to at saka si Ate Aurora. Sabihan po sila uuwi. Wika ni Risto. Sakto. Pagkatapos naming mamili sa Tagbilaran, didiretso na kami sa Bien. Doon din kasi kami nakatira. Hoy, Garo. Bakit nga ba nandito tayo dumaan? Marami namang ibang daanan eh. Ikaw kahapon ka pa. Bigla-bigla na lang nagbabago yung isip mo. Wika ni Matilda. Ay, parang bigla ko na lang naisip na dumaan dito eh. Ano bang pakialam mo? Ako naman yung humahawak ng manibela. Tugon ni Garo. Napailing na lang si Lorena at naisip kagad na kagagawan uli ito ni Risto. Sige na, Aurora. Teka. Sa likod na lang kasi marami po sila eh. Ayos lang po ba? Baka marami kayong bibilin sa Tagbilaran eh. Wika ni Lorena.
Tumangulang ang dalawang matanda. Nagudyat ng kamay na ang ibig sabihin sa harap na sumakay ang iba. Sobrang saya ng mga bata, parang aso na nakawala sa kulungan. Naiwan silang apat, si Risto, Noel, Lorena at Juliana. Kampante na sila sa isa't isa dahil nabunutan na sila ng pangunahing problema. Ang isusunod naman nila ay ang pagtugis sa magkapatid. Kahit hindi sila nag-uusap ng mga sandaling iyon, parang nagkakaintindihan na ang lahat dahil iisa lamang ang hangarin. Hanggang sa nagsalita na muli si Risto, alam niya kung saan papunta si Carpio. Ito ang magiging gabay nila upang matunton ng magkapatid. Sumang-ayon naman si Noel. Bawat sandali ay dinadalaw din siya ng mga pangitain, kaya alam niyang tama si Risto. Hindi malayo sa lugar na to ang kinaroroonan nila Almacara. Ang tanong, harapin ba natin ang mga ito at kaya ba natin silang sugpuin? Hindi tiyak dahil isang immortal si Hodan. Tama ba, Risto? Tanong ni Noel. Tama po, pero di ba kayo din po yung nagsabing lahat ng problema may solusyon at magagawa ng paraan? Di ba may tagumpay at may kabiguan? Kumpara sa akin, kahit buhay ko ang kapalit, basta paglilingkuran ko ang ama na naaayon sa kanyang kagustuhan. Ito ang binigay niyang responsibilidad. Ang pagtulong sa mga naaapi at pagsupil sa mga masasama. Yo, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli pasensya na kung sobrang tagal na wala kasi nagbakasyon kami sa Cebu. Tapos naipit pa kami dun. Well, anyways, ito na ang bagong requirement para sa raffle. I-share sa Facebook itong upload natin. Tapos lagyan lang ng hashtag JDFilms at hashtag JD. Itag nyo yung Facebook page ng JD para alam namin na nag-share kayo at doon na kami pipili ng winners. Yun lamang, JIP, cash prize ang mapapanalunan ng lahat ng gagawa nito. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.